Panoorin, nabulabog na utak sa Port Barrel akap. Ipatalsik si Tamba, utos ng Pangulo. Napatunayan na ba? Talaga lang. So itong balitang ito ay nagbula kay Banat Camarines TV. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating mapapanood. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Camarines TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ang pag-usapan natin ngayon, ayan, ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program or AKAP. Alam niyo ba, nakakaiba itong programa ito kasi ito yung kauna-unahang pagkakataon na di umano ay dapat ipamimigay ng DSWD para dun sa mga konti nga ang kita dahil nga po sa inflation o yung mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Napakalaki pong halaga ito, 26.7 billion pesos. Pero ito'y kakaiba rin dahil una-una, hindi siya kasama dun sa National Expenditure Plan. Ano ba itong NEP? Ito yung budget na sinusumite ng Malacanang sa Kongreso. Ito yung nagiging basihan ng talakayan sa budget season. Kakaiba rin po ito dahil hindi po ito lumabas doon sa House version ng budget. Ito na po yung General Appropriations Bill. Hindi rin po ito lumabas doon sa General Appropriation Bill na inapruban ng Senado. Hindi rin ito lumabas doon sa final na na-ratify ng parehong kapulungan ng Kongreso. Pero lumabas siya matapos yung tinatawag na BICAM. Ano ba yung mga step-by-step na yan? So una po muna, budget call. Tapos i-consolidate ng DBM, magiging National Expenditure Plan, isusumiti sa Kongreso, magkakaroon ng committee hearing, magkakaroon ng plenary hearing. Sa Senado, ganoon na naman. Committee hearing, plenary, tapos aproban. Tapos nangyari ang karamihan ng mga kaduda-dudang tinatawag na insertions. Singit. Kaya nga po insertions kasi wala siya doon sa National Expenditure Plan. Pero itong mga insertions, hindi lang po pwede mangyari yan sa BICAM. Nangyayari din po yan sa period of amendment kapag tinatalakay na ang budget sa floor, sa plenary. Ako po talaga dati, ako'y kongresista, napansin ko na meron talagang pork barrel ang sekretary ng DPWH na talagang ginagamit niya yan para pamigay sa mga congressman at senador pag humingi ng projects. Inisa-isa ko yan, kaya pinatahimik nila ako. Pero anyway, kapag yan naman po ay nagkaroon ng institutional amendment na tinatawag, ibig sabihin, yung isang departamento ay humingi ng mas malaking pondo at yung isa namang departamento ay pumapayag na bawasan sila, wala pong problema dyan. Pero ang problema talaga dyan sa period of amendment na yan, yung mga individual amendment, dyan po pumapasok yung mga personal interest ng mga kongresista at pati na rin mga senador. Kaya talaga naman po, miski hindi na pag-aaralan ng proyekto dahil hindi dumaan sa budget call, hindi dumaan sa regional development councils, yun po yung mga pinagdadaanan bago gumawa ng budget ang DBM, naisisingit. Pero ang malupit po dito sa bicameral conference, unang-una, hindi po yan nakaka-participate ang buong Kongreso. 12-12 lang po yan galing sa Kamara at 12 galing sa Senado. Pangalawa, yan po yung executive session. Wala po yan transcripts at wala po pwedeng kahit sino na nasa loob ng BICAM room kung hindi ang mga miyembro lamang ng bicameral committee ng parehong kapulungan ng Kongreso. So ang AKAP hindi naman talaga kasali, Hindi naman talaga kasali sa mga plano yan. Kumbaga isiningit, pinasok lang dyan yan. Kung merong gustong tanggalin na sangay dyan na kasama sa plano, wag na natin ponduhan yan. Ito ipasok natin tong AKAP na to. Diba? Mas may mahihita tayo rito, 'di ba? Pangtulong ayuda. Alam niyo talagang umuulan ng ayuda ngayon sa balita, Talagang umuulan ng ayuda, Parang ano tayo ngayon parang pandemic talaga. Sana ng pandemic, nadagdag na lang yung mga yan. Pero kung kailan walang pandemic, saka umuulan ng ayuda. At pangatlo, wala rin yang transcript. So, hindi mo alam kung ano nangyari. So, dyan po talaga, pag nagkaroon ng insertions, hindi mo malalaman minsan talaga na nangyari yan. Now, anong malupit dito sa AKAP neto? Hindi alam ng Senado. Ibig sabihin, naisingit yan na wala man lang diskusyon sa BICAM. Legal paano nangyari legal yan, Well, unang-una, obviously, sa crime po ng falsification, kung sino nakinabang, siya yung suspect na responsible sa forgery. Pero sa insertion sa budget, ganun din. Kung sino nakinabang sa insertion, yun din ang suspect. Sino ba nakinabang?
walang iba kundi si Mr. Espeker. Dahil tignan nyo, nakasulat dito sa notes. Yan, pakita natin yung notes ha. Kasi nga po, wala yan sa budget talaga. No? Bigla na lang siya lumalabas sa hula. At saka, dyan lang po yan sa notes. O, lakihan natin itong nasa yellow. Yan. O, lakihan natin. O. Basta ang nakasulat po dito na 26.7 billion ay po pwede lamang ma-release ng DSWD subject to guidelines. Pero, ito po ay subject din sa approval ng Espeker. Can you imagine? Dalawang kapulungan ng Kongreso and yet ang disbursement ng 26.7 ay subject to the sole approval of the Espeker. Alam nyo ito yung mga akap na yan is yung mga ayuda na naman yan eh. No? Alam nyo, mali yung ginagawa nyo kung tutuusin. Parang gusto nyo talaga, tinalakay ko na to yung salita kong to. Pero uulitin ko uli, hindi kailangan ng mga tao, ng mga Pilipino ngayon yung ayuda na yan. 'Di ba? Kasi wala namang paggagamitan yan, wala naman tayong naging crisis kundi mahal lang ang bigas, mahal ang mga paninda, yun lang naman ang nagiging crisis. So kung bibigyan sila, kahit sabihin yung tig 50,000 isang pamilya, no? Sa tingin nyo ba yung 50,000 na yan is napakalaki ang maitutulong for life? For long term. No? Sa mahal ng bilihin ngayon, ang 1,000 hindi na tumatagal ng isang araw. Dati ang 1,000 kaya mong tumagal sa loob ng, minsan pa nga 1 linggo, kaya pa, di ba? Ngayon, ang 1,000 mo ay tatagal lang sa loob ng ilang oras. Tama ba ako mali, mga katunay? Iba na ngayon, mahal na ang bilihin. Di ba? Pwede siya magamit sa 50 araw, di ba? 1 month and kung 1,000 isang araw, 1 month and 1 month and basta yun na yun months. Bago wala pang 2 months. Ubus agad. Manong ang ipinatutupad nyo, no? Ang ipinatutupad nyo is trabaho. Trabaho na makapagbibigay sa maraming Pilipino dito. Diba? Yung trabahong ibibigay nyo sa mga Pilipino, makapagbibigay. Yun ang kailangan ng mga tao ngayon. Trabaho, dagdag trabaho, dagdag sweldo. Yun ang kailangan. Dahil sa mahal ng bilihin ngayon, sana inaasikaso nyo yung dagdag sweldo. Lalong-lalo na yung dagdag trabaho dahil maraming natitenga, maraming ang nakapagtapos na natitenga pa sa bahay. At sana naman is, wag naman masyadong yung kinukuha ng mga sa trabaho. Minsan nga, janitor na lang ang kukunin. Pasensya na doon sa mga kababayan nating janitor. Saludo po ako sa inyo. Dahil kayo po ay isa sa mga bayani, dahil kundi dahil sa inyo, hindi magiging malinis ang mga pasilidad natin. Diba? Kayo po ang malaki na itutulong. Pero, alam nyo po siguro itong sasabihin ko. Diba? Yun na lang po ang kukunin na trabaho. Napakarami pang kailangan. Diba? Minsan ganun may hinihinging ganun. Katulad ng kakilala ko. Hinihingan pa nga ata siya ng college degree. Diba? Tapos kung ano-ano pa yung mga hinihingi. Sana naman, hindi naman dapat ganun. Kahigpit. Diba? Kung ano-ano yung hinihingi. May NBI ka na at saka police clearance, patunayan na hindi ka naging kriminal. Diba? At saka ayos na yung meron kang edukasyon. Kailangan meron ka pang mga masters na gano'n. Diba? Kailangan ng mga tao ng trabaho ngayon. Huwag nating sanayin ang mga tao sa paghingi ng ayuda o nagbibigay kayo ng ayuda sa kanila. Parang gusto nyo silang umasa. Ngayon ang ginagawa, sinisilaw sila para papirmahin sila o mapapayag sila sa kung ano-ano. Yan ba, ganyan? Diba? Kaya ayaw tanggalin ng mga ayuda, kaya nagdadagdag kayo ng mga ganyan. Kailangan natin ng ayuda talaga. Pero sa panahon na talagang kailangan talaga natin, gaya ng pandemic, yun talaga kailangan natin. Kung meron mga nasalanta ng kalamidad, ayan, kailangan. Pero ngayon, kung sa buong Pilipinas yan ipatutupad, is hindi kailangan. Ang kailangan ng mga tao sa atin ay trabaho, dagdag sweldo, yung long term, hindi short term.
kung ikaw ay halad ng bayan na merong 16 million votes bilang isang senador, pupunta ka ba kay speaker para humingi ng kanyang authorization na kumuha ng AKAP? Tsura lang ni speaker na ang botong nakuha ay 100,000 no, sa kanyang distrito. Bakit naman gagawin ng senador yun? Pero ang punto po, itong mga ayuda na dumadaan sa mga kongresista at mga senador, illegal po yan. Ay! Ako po ang naging abogado nila Liling Briones nung kinwestiyon namin ng PDAF. Iba pa po yan doon sa kinwestiyon namin ni Greco Bellica na pareho kaming nanalo. Ang sabi ng Korte Suprema pagdating doon sa PDAF, illegal ang kahit anong project identification matapos maipasa ng Kongreso ang budget. Ibig sabihin, hindi po pwede na ang mga kongresista ay nagpa-participate sa implementation ng project. Ang trabaho nila, yung bumuo ng pulisiya kung saan gagastusin ang mga budget. Kaya nga kapag sila ay nag-identify ng mga projects matapos maipasa ang isang project, yan ay illegal. Dahil yan ay trabaho na ng executive. Ganon din yung patakaran na kapag ang kongresista at senador mismo ang namimigay ng ayuda, hindi po trabaho ng legislatuha yan. Ang trabaho nila ay bumuo ng batas para magkaroon ng authorization sa paggasta ng pera ng bayan. Pero hindi po dapat sila mismong namimigay. Yan po ay trabaho ng DSWD. Yan ang problema kung saan napupunta yung pera ng bayan. Ikaw, nagpapakahirap ka, trabaho ka ng trabaho, bayad ka ng bayad ng buwis. Sa buong akala mo na makakatulong sa'yo. Pero hindi pala ganun na nangyayari. No? Kaya ang daming tumatakas ngayon sa BIR. Kaya nga po ako'y nagtataka, yung AIX, bakit merong AIX allocation ng mga congressmen at senador? Bawal po yan dun sa kaso na hinain namin nila Liling Briones. Bakit ito na namang akat neto, tanging Speaker of the House lang ang po pwede mag-disburse? Talaga pong nakaka-iskandalo. Ang mas malungkot pa, itong AKAT nga, ito ngayon ang pinagsususpetsahan na magpopondo sa bribery initiative. Saan nila kukunin yung mga pinangako nilang 20 million kada kongresista? Malaking halaga po yan, ha? 318 congressmen times 20 million. Bilyones po yan. Subukan natin kung 20 kaya. 20 million kada kongresista, 300 yung kongres. Ang dami! Diyos ko. Mariusip. Ang aking calculator, ha? Ang aking mahiwagang calculator ay tignan natin kung kakayanin niya ang, yan, subukan natin, na 318 times 20 million, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O, ayan nga. Hindi po kaya ng aking calculator. Ang lumalabas ay 6.36E9. Hindi ko po alam po ano yun. Is that 6 billion? Pero ito po ay 26.7 billion. Mantakin mo yan. At saka hindi lang yan. Ay ang tanging maglalabas lang ay ang speaker at hindi malinaw sa batas kung paano gagastusin ito. Nako! Ibig sabihin, iniiwan sa IRR, sa Implementing Rules and Regulation, kung paano ba igagastusin po na mali. Bakit? Dapat ang statute, ang batas, kompleto na. Na dapat yung IRR, wala nang iisipin pa yung mag-i-implement. Susundin na lang kung anong nakasabi sa batas. Ibig sabihin, yung Implementing Rules and Regulation, dapat nagmi-mirror lang ng batas mismo. Pero ito po, kahit anong guidelines, wala. Po pwede niya yan. Pantakin mo, no? Sila nagdidesisyon ng ganyan. Diba? Napakalaking halaga. Bilyon yung sinuma ni Atty. Harry Roque. Di grabe. Nakakaano, no? Tayo nga. Tayo, hirap na hirap eh. Diba? Tapos sila, no? Napakasimple lang na makukuha yung mga ganong pondo. No? Grabe. Di sa akin galing may source, ha? Ito, naririnig nyo naman yung source si Atty. Harry Roque. Diba? Sobra. Kapag nadidinig natin yung ganyan, is nakakadismaya. Nakakalungkot isipin. Diba? Ganda pa ng ngiti ni speaker. Ng bahay, kung gusto niya, at isa-certify niya for a public purpose, po pwede niya yung pamudmod doon sa mga susunod sa kanyang mga utos. At wag bigyan yung mga kumakalaban. Tama ba yun? Na parang nabaliwala ng Kongreso sa paggagastos ng 26.7 billion at tanging speaker lang ang magdidesisyon. Kumbaga pag kontra ka, wala kang ganito. Hindi kita bibigyan, bahala ka sa buhay mo. Pero pag pabor ka sa akin, mayroon ka. Di talagang makakapagpasunod ka niya. Siyempre, lahat ng mga nasa distritong mga nakaupo, kung ikaw mataas, sa'yo kukuha ng ganyan. Kailangan makisama, no choice na. Kailangan makisama tayo, makamamit, yan mabigyan ng pondo. Kawawa naman tayo, kawawa yung lugar natin.
Kaya takip, ano na lang, pikit mata na lang silang ganun. Parang ganun ba yun? Ganon, ganon! Siyempre po, ang kinatatakutan talaga ng mga senador na nag-iimbestiga ngayon sa BI, sa bribery initiative, ay eto nga pong magpupundo, hindi lang doon sa 20 billion kada kongresista para doon sa 3% per district, eto rin yung pambibili ng lagda. Bakit ako galit na galit? Kasi matapos maipasa ang budget ni Vice President Sara Duterte, pinagkait nila yung 650 na gagamitin naman talaga ng Vice President dahil siya ay co-chair ng NTF-ELCAC at DepEd Secretary. Alam naman natin na talagang pilit na pinepenetrate ng mga teroristang CPP-NPA ang ating public school system. Ipinagkait nila yan. Di umano daw dahil walang accountability. Hindi po totoo yan. Dahil ino-audit po pati ng COA ang confidential funds. At hindi po yan liquidation by certification gaya ng ginagawa ng mga kongresista. Hindi po. Kinakailangan sasabihin kung saan talaga ginamit yung confidential fund. Anong impormasyon ang nakalap dahil dun sa information fund na yan. Sa confidential fund na yan. Hindi po pwede na I certify it is used for a public purpose na gawain ng mga kongresista at ng mga senator. Yet, itong 650 na ito, ipinagkait sa Vice Chair ng NTF-ELCAC na lumalaban sa CPP teroristang NPA, and yet, binigay kay Speaker mismo ang 26.7 billion. Bukod pa yan, dun sa kanyang confidential and extraordinary expense. At again, dami, no? Talaga si Speaker talaga ang nagiging ang sa kanya na itatapon. Speaker, pautang naman. Joke. Magkano ang confidential at extraordinary expense ng Speaker? Kung hindi ako nagkakamali, yan po ay mahigit 1 bilyon. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Camarines TV at syempre natunghayan din natin si Attorney Harry Roque. Talagang sinuma-suma talaga ni Attorney. Talagang lumalabas ng mga presyong bilyon-bilyon na yan. Ako hindi pa ako nakakita ng mga ganyang bilyon. Kayo mga katunay, no, sana magkaroon tayo ng bilyon balang araw. Na tayo mga kahawak, mga taong bayan na makikinabang naman. Kaya sarap maging politiko, no? Ganyan-ganyan lang ang buhay mo. Kaya mga katunay, na masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.